Naniniwala ka ba sa mga multo? Kung may gusto kang malaman tungkol sa mga hindi maipaliwanag na kababalaghan, panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Pero bago pa tayo magsimula, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa video na ito. Ang konsepto ng multo ay isang mahalagang bahagi ng maraming kultura, relihiyon at alamat. Sa pinakapayak na definisyon, ang multo ay itinuturing na espiritu o kaluluwa ng isang tao na pumanaw na. Sa mga kwento at tradisyon, ang mga multo ay madalas na inilarawan bilang mga nilalang na naglalakbay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay at may kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao. Ang usaping ito ay nagdudulot ng maraming katanungan. Bakit may mga nakakakita ng multo? Ano ang mga ebidensya ukol dito? Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga aspeto ng mga multo, ang mga dahilan kung bakit may mga karanasan ng mga tao tungkol dito, at ang mga ebidensya na maaaring suportahan o tumanggi sa kanilang pagkakaroon. Ang multo ay karaniwang binubuo ng mga elemento ng pag-alala at paniniwala sa kaluluwa. Sa iba't ibang kultura, maaaring iba-iba ang tawag sa kanila. Sa mga Pilipino, halimbawa, ang terminong multo ay madalas na tumutukoy sa mga kaluluwa ng mga namatay, habang sa iba pang kultura, maaaring tawagin silang ghost sa Ingles, spirit sa ibang mga wika o phantom sa iba pa. Ang mga multo ay kadalasang inilarawan na may mga pisikal na anyo na maaaring mag-iba mula sa mga aninong malabo hanggang sa mas detalyadong mga pagsasakatawan ng mga tao sa kanilang buhay. May mga kwentong naglalarawan sa kanila na may kakayahang lumutang, lumipat ng mga bagay o lumitaw sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang mga multo ay hindi lamang nakatuon sa takot. Maaari rin silang kumatawan sa mga alaala at damdaming naiwan ng mga taong namatay. Subalit bakit nga ba may mga tao na tila nakakakita o mano ng mga multo? Merong mga dahilan kung bakit. Una ay ang psychological factors. Maraming siyentipiko ang naniniwala na ang mga karanasan sa mga multo ay maaaring maiugnay sa mga psikolohikal na salik. Ang mga tao ay madalas na nakakaranas ng matinding emosyon sa panahon ng pagdadalamhati at ang mga ito ay maaaring magdulot ng mga ilusyon o mga karanasang paranormal. Ang stress, depression o trauma ay maaaring mag-trigger ng mga karanasan na tila supernatural. Ang mga tao sa kanilang pagnanais na makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay na pumanaw na ay maaaring lumikha ng mga imahinasyon o ilusyon na nagre-resulta sa mga karanasan ng pagkakita sa multo. Pangalawa ay ang environmental factors. Ang mga kondisyon sa kapaligiran ay maaari ring makaapekto sa mga karanasan ng mga tao sa mga multo. Halimbawa, ang mga lugar na may mataas na antas ng electromagnetic fields ay naiulat na nagdudulot ng mga kakaibang sensasyon at karanasan. Ang mga old houses o abandoned buildings na may kasaysayan ay madalas na itinuturing na haunted dahil sa kanilang mga nakaraan. Ang mga natural na phenomena tulad ng mababang frequency sounds o mga shifts sa temperatura ay maaari ring magdulot ng mga kakaibang karanasan. Pangatlo, cultural beliefs. Ang paniniwala sa mga multo ay malalim na nakaugat sa kultura. Sa mga lugar kung saan ang paniniwala sa mga espiritu at kaluluwa ay matatag, mas mataas ang posibilidad na makaranas ng mga tao ng mga paranormal na aktibidad. Sa Pilipinas, halimbawa, ang mga kwento tungkol sa mga multo at aswang ay bahagi ng folklore, kaya't ang mga tao ay mas nakatuon sa posibilidad ng pagkakita sa mga ito. Ang mga kwentong ito ay nagpapalakas ng takot at pag-usisa sa mga bagay na hindi natin naunawaan. Pang-apat ay ang personal experiences. Maraming tao ang may mga karanasang hindi maipaliwanag na naguugat sa kanilang mga alaala o mga hindi natapos na usapan sa mga pumanaw na. Ang mga kwentong ito ay madalas na lumalabas sa mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay malapit sa isang mahal sa buhay na namatay. Maaaring makaranas ang isang tao ng presensya o makita ang anyo ng kanilang mahal sa buhay bilang paraan ng pagproseso sa kanilang pagkawala.
Ang mga ganitong karanasan ay maaaring maging sanhi ng pagtanggap ng pagkamatay at ng pagbabalik sa normal na buhay. Samantala, atin namang pag-usapan ang mga ebidensya ng multo. Narito ang mga usapin. Una ay ang mga personal na karanasan. Maraming tao ang naguulat ng mga karanasang may kaugnayan sa mga multo. Ang mga kwentong ito, kahit na hindi sapat bilang siyentipikong ebidensya, ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pag-aaral sa mga karanasang ito. Ang mga testimonya mula sa mga tao na nakakita ng mga multo o nakaranas ng kakaibang mga pangyayari ay nakakaakit ng atensyon. Kadalasan ang mga kwentong ito ay kinukuwento sa mga gathering o sa mga komunidad na nagiging dahilan upang makabuo ng mga tradisyon at paniniwala tungkol sa mga multo. Pangalawa ay ang siyentipikong pananaliksik. May mga pag-aaral na isinagawa upang siyasatin ang mga karanasan ng mga tao na may kaugnayan sa mga multo. Sa kabila ng kakulangan ng matibay na ebidensya, may mga eksperimento na nagpakita na ang mga tao ay maaring marinig o makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita sa mga nakakatakot na kapaligiran. Ang mga pagsasaliksik na ito ay kadalasang naglalayong ipaliwanag ang mga phenomenon gamit ang mga prinsipyo ng psychology at neuroscience. Pangatlo, ang cultural artifacts. Ang mga artifact at dokumento mula sa mga nakaraang panahon ay nagbibigay ng ebidensya na ang paniniwala sa mga multo ay talagang umiiral. Halimbawa, ang mga sinaunang teksto, paintings at sculptures ay madalas na naglalaman ng mga representasyon ng mga espiritu at kaluluwa. Ang mga ito ay nagpapatunay na ang mga tao sa iba't ibang sibilisasyon ay may malalim na pag-unawa at paggalang sa mga kaluluwa ng mga namatay. Pang-apat, modern technology. Sa modernong panahon, ang teknolohiya ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-aaral sa mga karanasan na may kaugnayan sa mga multo. Ang paggamit ng mga gadget tulad ng EVP recorders at infrared cameras ay naging popular sa mga paranormal investigators. Ang mga ito ay ginagamit upang makuha ang mga posibleng ebidensya ng mga espiritu o kakaibang fenomena sa mga tinutukoy na haunted na lugar. Sa kabila ng mga ito, ang mga resulta ay kadalasang kontrobersyal at hinahamon ng mga skeptics. Ang mga multo ay isang komplikadong paksa na puno ng mga katanungan at kontrobersya. Bagaman wala pang konkretong ebidensya na nag-uugnay sa kanilang pisikal na pag-iral, ang mga kwento at karanasan ng mga tao ay nagbibigay ng lalim sa ating pag-unawa sa pagkamatay at sa ating mga emosyon. Ang mga multo sa maraming paraan ay nagsisilbing simbolo ng ating mga alaala, takot at pag-asa sa buhay pagkatapos ng kamatayan.